Sa umagang ito, pinagdiriwang natin ang ating mga nanay at ang mga tumatayong nanay, mga espiritual na nanay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. From Champion Life Manila, binabati po namin kayo at ikinararangal po namin na meron kaming mga mabubuting nanay sa aming mga buhay. Di man present, pero may mga tumatayong nanay, di ba? Kung maaring absent ang mother mo physically, but still, the Lord has blessed you with a mother figure in your life. Kaya blessed na blessed pa rin tayo. At may mga nanay tayo sa buhay natin. Amen. Do you feel blessed that you have a mom? Or maaaring tumatayong nanay sa buhay nyo, di ba? Ibig sabihin, the Lord cares for you and the Lord will not abandon you. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. Kaya bilines tayo ng mga magigiting talaga, mga palabang nanay. Palaban po hindi kasi baka, opo. So, today, I'm glad to see everyone here. Pakitaas nga po ng kamay ang mga first time na nakadating dito sa ating pamilya. Sige po, taas lang. Wala po akong gagawin, taas lang ng kamay. Ayan. Pangalawang beses na dumating dito. Ayun, meron. So kung meron mga nagtaas ng kamay sa paligid nyo, welcome nyo naman sila. Sabihin mo, welcome to Champion Life. Ayan. Batiin natin sila. Alright. So today, napakapalad po ng lahat ng naparito. Sabi ko nga, hindi po aksidente ang pagparito ninyo. Maaaring naimbitahan kayo dahil Mother's Day. Pero hindi naman po every Sunday Mother's Day, tama po ba? Kasi next month Father's Day naman. Kaya sa mga tatay, balik kayo next month ha. Kayo naman ang bida. Okay? So, ngayon po, mapalad po ang lahat ng naparito. Sabi ko nga, dahil hindi po maaring hindi nyo man plinano or hindi nyo man sinasadya, pero sa Panginoon kasi walang aksidente. Ang Panginoon natin, nalalaman niya ang lahat, di ba? At siya ang may akda ng lahat. At siya ang may akda ng mabuti sa lahat. Kaya kung mabuti ang Diyos, mabuti ang kanyang plinano para sa bawat isa. Kaya walang aksidente sa Panginoon. Lahat nalalaman niya at lahat, hindi naman control, no? Kasi hindi niya pwedeng kontrolin ng isip natin. Pero hindi na siya nagtataka na nandito ka ngayong umaga. Kasi ang Panginoon ay para sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, ang Panginoon ay para sa'yo. Opo. Mamaya na po yung flowers para sa inyo. Si Lord muna ngayon, ang Panginoon muna ang sumaatin lahat. Kasi po ngayong umaga, kaya po ko excited, umakyat agad kasi dapat may presider pa eh. Pero binulungan ko po si Sister Cyrene, sabi ko, ako muna para dire-diretso na. Kasi excited po ako dahil kung hindi nyo po tinatanong, kung hindi nyo man po tatanungin, ayan, ako na po magsasabi. Kasi baka yung tanungin. So, para po sa mga taga rito sa Champion Life Manila, ngayon pong umagang ito, itong araw na to, ang panimula ng aming kampanya. Ayan, hindi po sa eleksyon. Hindi po ako tatakbong kapitan o kaya mayora, hindi po. Pero dito po sa aming simbahan, meron po kaming uumpisahang kampanya na tinatawag naming Blessed Campaign. Blessed Campaign. Ayan. Yan pong Blessed Campaign na yan ay isang estratehiya ng simbahan upang makaabot ng mas marami pang kaluluwa para sa Panginoon. Kasi tandaan po natin, ang Panginoon ay para sa iyo at para sa akin at para sa iba rin tao. So kung ang Panginoon ay para sa tao, para sa lahat, kailangan nating gumawa ng paraan para maabot sila ng Panginoon. At walang ibang gagamitin ng Panginoon kung hindi ang mga taong tinawag niyang maging bahagi ng katawan niya. Amen? Kasi sa katawan may kamay, may paa, may puso, may mata. So lahat yan kailangan gumalaw para makarating ka kung saan ka pinapadala ng Panginoon. Kaya talagang itong umpisa ng kampanya natin, magsisimula din ang series ng sermon sa susunod na 4 na linggo. At ito po ay tatawagin nating Blessed to be a Blessing. Ibig sabihin, pinagpala ka para maging pagpapala. Do you feel blessed, church?
Tanungin mo yung katabi mo, do you feel blessed? Alam mo kapatid, kahit na anong pinagdadaanan natin, kahit sa tingin natin meron tayong mga kakulangan at kahinaan, kapag hinanap mo ang Diyos, sabi nga, pag hinanap mo ko ng buong puso mo, matatagpuan mo ko. Kaya panigurado kapatid, saan man tayo nanggaling, ano man ang kinatatayuan nating sitwasyon, pag hinanap mo ang Panginoon dyan sa kinatatayuan mo, matatagpuan mo siya. Ibig sabihin lang, kahit may dinaramdam ka, may inaasahan ka pang maganda na mangyari, kapag hinanap mo ang Panginoon, makikita mo ang kabutihan niya sa buhay mo. Simpleng paggising sa umaga. Sabi nga nila, every gising is a blessing. Kasi hindi mo naman kontrolado yung di ba, buhay mo. Kung kontrolado ng tao ang buhay nila, walang mamamatay. Kasi lahat gusto pa rin umaura dito sa mundo eh. 'Di ba? May schedule pa ako next week, hanggang ngayon na lang pala yung life mo. Hindi mo masasabi, Lord, pa-extend. 5 pesos pa. Di ba? Parang computer shop. Lord, pa-extend. Dito sa number 10. Di ba? So, ibig sabihin kapatid, kahit anong pinagdaraanan natin o nararamdaman, yung rason na nandito ka, it's already a blessing from the Lord. May kinain ka today, may pamasahe ka today, it's already a blessing from God. Kaya doon natin mapapatunayan na ang Panginoon ay para sa atin. At ang gusto ng Panginoon, pagpalain ang lahat, hindi lang sa material na bagay, hindi lang sa pinansyal, pero pagpalain ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ibig sabihin, pati kapayapaan mo hindi na uubos. Diba? Ang saya nun. Magunaw ng mundo, pero ikaw, Lord, thank you so much. Ganun ka pa rin, diba? Hallelujah, praise the Lord. Kala mo walang problema, diba? Sinong gusto ng ganun? Parang walang problema. Hindi ka apektado ng problema, diba? Sabi nga kanina, I will not be shaken, hindi ako mayayanig. Yun yung sinasabing pinagpala ka ng kapayapaan ng Diyos. Diba? Sinong gusto dito ng pinagpala ng kagalakan? Punong-puno, di ba? Na kahit anong lungkot ng paligid mo, hindi nawawala ang kagalakan sa puso mo. Kaya nga ang sabi, ang kagalakan ng Diyos ang nagiging kalakasan ng tao. Kasi pag malungkot ka, di ba, yan na yung feeling mo, may sakit ka. Tama ba? May epekto yung pagiging malungkot mo sa energy mo for today. Pero pagka masayang-masaya ka, magalak ka, di ba? Kahit ilang labahin niya, Lord, more. Diba? Kasi nanay, di ba? So labahin tayo ngayon. So ibig sabihin lang mga kapatid, the Lord really want to bless each one of us. And when God blesses us, He wants you to also be a blessing to others. Kasi kapatid, hindi lang ikaw ang gustong pagpalain ng Diyos, gusto rin niyang pagpalain ang mga tao sa buhay mo. Kaya yung pag-apaw ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo, yan kapatid ang nararanasan ng mga taong nasa paligid mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo today, you are blessed to be a blessing. At sa mga susunod na linggo, mula ngayon hanggang sa katapusan po ng Mayo, tayo po pag-aaralan natin kung paano pwedeng gamitin ng Diyos ang mga ordinaryong tao o mananampalataya para makaabot ng iba. Kahit sa pang-araw-araw niyong buhay, kaya nating makapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos at kabutihan ng Diyos. Gusto niyo ba yon? Hindi mo kailangan maging pastor, di ba? Hindi mo kailangan maging elder sa simbahan para makapagpahayag, di ba, ng kabutihan ng Diyos sa tao. So, yan po ang ating pag-aaralan sa buong series natin na Blessed to be a Blessing. So, ito po yung ifa-follow nating lifestyle para po sa mga kasama nating bago. Kaya siya madaling sundan kasi napakasimple lang po ang paraan, di ba? Minsan iniisip natin, ang hirap mag-share ng patungkol kay Jesus kasi baka husgahan ako, o baka hindi ko alam yung sagot, o baka nakakahiya kasi bago pa lang akong Kristiyano. Paano ko siya ma-share, di ba? So ito po, simpleng paraan, sabi kaya po siya tinawag na blessed lifestyle kasi begin with prayer. Pagkatapos mong ipanalangin, sabi, ang susunod mong gawin, pag nagkita kayo, makinig ka lang sa problema niya. Sino dito
ang nagnanais na magkaroon ng isang taong makikinig lang sa kanila? Lahat tayo. 'Di ba? Kahit nga yung mga nanay, ay yung mga anak, 'di ba? Mama, hindi mo talaga ako naintindihan, hindi ka kasi nakikinig sa akin. Mapapanood niyo yan mamaya. So anyway, 'di ba? Sabi, makikinig ka, tapos pagka nakikinig ka, samahan mo na rin ng tsibog. Siyempre, 'di ba? Mas masarap ang kwentuhan pag may kinakain. O tapos sis, 'di ba? Napapasarap yung kwentuhan nyo. Eat with them. Ibig sabihin, makihalubilo ka sa kanila. Samahan mo sila. And then kapag ka na-build na yung relasyon, di ba, madali lang. Tayo, kaya nating gawin yan. Sabi, now you can serve them. Pag sinabing serve them, sa abot ng kaya mong ipaglingkod sa kanila o itulong sa kanila. At sa ganong paraan, magkakaroon ka ng pagkakataon na maibahagi mo si Jesus sa kanila. Diba? Napakadali. Tanungin mo nga yung katabi mo, madali ba sis? Madali ba bro? Kasi today, uumpisahan natin ang ating series, The Foundation of Everything, which is, what's the first one? So, dyan lang muna tayo, okay? Kung wala pa tayong panlibre sa kanila, pang third Sunday na po yan. First Sunday pa lang tayo ng series. Okay? So, the foundation of everything is prayer. Prayer. Sino po dito ang mga nagdarasal? Tingin nga, taas ng kamay. So, kung lahat tayo ay nagdarasal, kaya nating sundan ang pinagagawa ng Panginoon na makaabot ng ibang tao para sa Kanya. Amen? So today, sabi ko nga, it's a special day because we honor all the mothers here. Taas po ng kamay ang mga nanay, mga tumatayong nanay. Happy Mother's Day po. And we honor you today. Alam niyo po ba kung bakit? We thank God for all of you. Kasi po, many of us, karamihan po dito sa amin, ay nandirito dahil someone prayed for us. Nandito po ang maaring karamihan sa atin dahil may nanalangin para sa inyo. At madalas, ang matyagang nananalangin para sa isang anak ay ang nanay. Maaring may nanay na nagdadasal kahit tahimik, yung walang nakakakita. May nanay nagdadasal para sa anak niya kahit na dumadaan sa pagsubok na matindi. Maaring pinapanalangin mo ang anak mo na nagre-rebelde o nasa kung saan man ngayon na magbago ang isip, di ba? Magbago ang kalooban. Maaring may mga nanay dito na nananalangin kahit sila mismo ay kailangan ng panalangin. Ako po thankful na ang nanay ko ay mapanalangin tao. Pag sinabi kasing panalangin, hindi lang naman to yung kailangan nakaluhod ka, nakaganon yung kamay mo, nakapikit ka. Pero yung sabi kong paghanap mo sa Panginoon, Lord, nasan ka? Lord, kailangan ko ng tulong mo. Panalangin yun, kapatid. Kaya kung mga may nanay dito na sa araw-araw, ang kausap mo na lang si Lord kasi iniwan ka ng mga anak mo, nasa galaan, yung asawa mo nasa trabaho, o kaya ikaw na lang talaga yung mag-isa sa bahay. Yung kausap mo na lang lagi si Lord, kapatid, prayer po yun. At minsan yung mga hinaing ninyo na nasasabi sa Panginoon, nagkakaroon po ng bunga yan dahil ang Panginoon kumikilos sa panalangin ng tao. Ang Diyos po ay kumikilos sa pananampalataya ng tao. Nagagalak siya kung saan may pananampalataya sa Kanya. Kaya yung simpleng pagtawag natin na, Lord, kailangan ka ng anak ko, kailangan ka ng pamilya mo. Kapatid, yan po ay panalangin na. And sabi ko nga, maaring lahat po sa atin dito or most of us, karamihan sa atin, nandito tayo dahil bunga ito ng panalangin ng isang tao sa buhay mo. Someone prayed for you to be here. Kaya sabi ko, hindi aksidente na nandito ka kasi may nanalangin para sa'yo. Kung hindi ang nanay mo, may ibang taong nanalangin para sa'yo. Lord, kailangan ka ng kaibigan ko. Sana ma-encounter ka niya. And then after 1 year, nagsisimba ka na, ikaw na yung nasa praise and worship team. Yes, it's a personal decision, but for someone
to pray for you, yun po yung tinatawag na partnership with God. Ibig sabihin si Lord ang magbabago ng tao, pero kailangan ng partner na mananalangin para sa taong yun. Kasi sabi, ang prinsipyo ng Biblia, kung walang hihingi, walang magkakaroon. Ask, and it shall be given to you. Yan ang sinabi sa Matthew 7 verse 7. Kaya kung walang hihingi kay Lord sa panalangin, walang magkakaroon. Kaya naniniwala po ako, kapatid, kung merong magandang nangyayari sa buhay ninyo, is either nagpipray ka o may nagpipray para sa'yo. Di ba nakaka-bless na marinig yun? Na kahit nanghihina ka, may pinagdaraanan ka, the fact na may isang tao sa buhay mo na nagpipray para sa'yo, malaking bagay yun, kapatid. Kaya nga thankful tayo to the moms kasi sila talaga yung, di ba, sa daing nila, kay Lord na sila dumadaing, yung prayer na po yun. Kaya mga young people, do not disrespect your mothers. Hindi man sila perfect, but they are praying for you. Because they want the best for you. Kaya pag uwi nyo, kung di nyo man kasama ang mami nyo dito or nasa malayo sila or meron tumatayong nanay sa buhay mo, pag uwi mo, magpasalamat ka. Not just greet them Happy Mother's Day, but say thank you because you are my mom. Kasi one way or another, sa isang punto ng buhay nila, pinag-pray ka nila. Andito ba ang mami mo? Tingnan mo nga. Uy, awkward joke. Awkward. Joke lang. Pinigising ko lang kayo. So, dyan po natin makikita mga kapatid that truly, we are blessed with purpose. If we are blessed, pinagpala tayo, ang pagpapala na yan ay hindi sa walang kabuluhan lang. Or para lang dumami ang meron ka. Pinagpala ka ng may layuning kasama. Kaya yan ang una nating pag-aaralan sa ating Blessed to be a Blessing series na pinamagatang Blessed with Purpose. Tell the person beside you, you are blessed on purpose. Ibig sabihin, pinagpala ka ng Diyos, hindi aksidente yan, hindi lang para payamanin ka. May rason, kapatid, may dahilan. Merong rason ng Panginoon, may kalooban ng Panginoon sa pagpapalang ibinigay niya sa buhay mo. And that is to be a blessing to the people in your life intentionally. Maging blessing ka sa family mo, hindi ikaw ang sakit ng ulo. Maging blessing ka sa school mo, hindi ikaw yung laging absent. Maging blessing ka sa workplace mo. Hindi ikaw yung unang nagrereklamo. Maging blessing ka sa marriage mo. Hindi ikaw yung unang nakikipag-away. Diba? Maging blessing ka sa mga taong nasa buhay mo. Because before God uses us to speak to people, He first calls us to pray for people. I want you to understand this, kapatid. Before we speak to people about God, we speak to God about people. Kaya yan yung unang-una na paraan para makaabot tayo ng tao, ma-bless natin ng ibang tao. Yan ang unang-unang step o paraan. Kasi kapatid, bago natin i-share o pag-usapan ang Diyos sa mga kasama natin, kailangan muna nating mangusap sa Panginoon patungkol sa kanila. Kasi how many times dito na nag-try ka mag-invite, pero ilang beses silang humindi sa'yo. Na minsan ikaw na yung nagkakasala, naiinis ka na, diba? Hindi na out of love yung invitation mo. Sige ka, hindi kita ililibre. Diba? May panakot ka na para lang sumama sila mag-church. Pero kapatid, hindi kaya sa kakayahan ng tao na baguhin ang ikapwa nila tao. Hindi mo kayang baguhin ang asawa mo. Hindi mo kayang baguhin ng anak mo. Hindi mo kayang baguhin yung katabi mo. Tingnan mo nga. Perfect na yung katabi mo. Di mo na kailangan baguhin yan. Hindi natin kayang baguhin. Ang Diyos lamang ang kayang bumago ng puso at buhay ng isang tao. Amen?
So kung si Lord lang ang kayang bumago niyan, si Lord dapat ang una nating hinihingian ng tulong para sa kanila. Kaya nga bago ka mag-share to people about God, you have to speak to God about people. Kaya yun po yung pag-uusapan natin, the importance of beginning with prayer. Let's read our text for this morning. Our main text is in Genesis 12, verse 2 to 3. Church, let's read it together. 1 to 3, read. I will make you, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Balikan natin kapatid, sinabi ng Panginoon dyan, I will bless you. Hindi po question yun sa Panginoon kung, Lord, pagpapalain mo ba ang buhay ko? Pagpapalain mo ba ako sa trabaho ko? Pagpapalain mo ba ako sa pag-aaral ko? The Lord already promised, I will bless you. Pero kapatid, pag binasa mo nga ulit yan ng tuloy-tuloy pa, hindi siya tumuldok sa I will bless you. And ang sinabi niya, and you will be a blessing. Pagpapalain kita at magiging pagpapala ka sa iba. Sa pamamagitan mo, ang mga tao ay pagpapalain o susumpain. Saan ka doon, kapatid? Kasi sabi sa salita ng Diyos, dalawa lang, di ba? I will bless those who bless you, and whoever curse you, I will curse. So, saan tayo doon? Tayo ba yung nagiging channel ng sumpa o ng pagpapala? Amen. Kahit sa pananalita, parents, children, men and women of God, kahit sa salita kapatid, pwede mong pagpalain o sumpain ang isang tao. Sa isang encounter nga ng youth, di ba? Marami doon ang iniyak nila dahil napagsabihan sila na wala kang kwenta, wala kang halaga, at naging sugat yun sa puso ng mga anak. Dahil sa galit siguro ng magulang, no? Pero hindi sila na-bless dun sa word. Kaya nga, kailangan ng buhay natin, lahat ng aspeto ay maging instrumento ng pagpapala. Kasi kung pinagpala ka ng Diyos ng mga mabubuting bagay, pagpalain mo ang iba ng mabubuting bagay din. Mabubuting salita, mabubuting action, di ba? Bila pong tumahimik, parang baka i-curse niyo po ako rito. So ang sinabi dito, God did not bless Abraham only for Abraham. The blessing had a mission. May mission ang pagpapala ni Abraham. And it is to bless the nation, to bless the people on earth through him. Kaya pwede ka tayong gamitin ng Panginoon na maging pagpapala sa buong mundo. Amen? So blessing is not just material. Baka sabihin niyo po, pagka nag-milyonaryo na ako, tsaka lang ako magbe-bless ng iba. Hindi, kapatid. You can bless someone with your word, with your encouragement. You can bless someone with your prayer. You can bless someone with your presence. Diba? Nandiyan ka lang lagi, na-appreciate ka na nila. Kaya nga po yung blessed lifestyle natin, napakasimple. Kasi yan lang ang makakapag-bless sa mga tao. At doon nila mas natatagpuan ang kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Kasi nararamdaman nila yung pagpapala sa pamamagitan mo. That's our purpose, kapatid. Tinawag tayo hindi lang para maging blessed, tinawag din tayo para maging blessing. Kaya nga, if we are blessed with purpose, ang kailangan nating matandaan, first point today that I want you to remember, for you to reach out to someone in your life, is that God has placed people in your life on purpose. Ibig sabihin, si Lord, may mga inilagay na tao sa buhay mo, hindi para asarin ka lang. Diba? Asar na ako sa anak kong to. Namumuti agad yung buhok ko, diba? Itong kapitbahay ko nakakapikon. Diba?
Lagi na, nako naman talaga. 'Di ba? Minsan nagiging ganun tayo, nauunahan tayo ng damdamin, ng sitwasyon. Pero kapag nakita natin na you are called to be a blessing, maano mo na, itong mga taong to, may dahilan bakit ito yung nakapaligid sa akin. May dahilan bakit siya ang mama ko. May dahilan bakit siya ang anak ko. May dahilan bakit siya ang nakatuluyan ko. May dahilan. Kasi sabi sa Acts 17:26-27, in the Word of God, sabi, from one man, He created all the nations. Sabi dahil sa pamamagitan ng isang tao, nilikha ng Diyos ang lahat ng bansa. Sino tong nag-iisang tao na to? Si Adan. From one man, di ba? Sabi, throughout the whole earth, He decided beforehand, sabi ng salita, ang Panginoon daw ay napagdesisyonan na sa simula pa lang, kung kailan sila babangon, kailan sila mahihiga. Yan po yung buhay ng tao. Kailan sila mapapanganak, magkakaroon ng buhay, at kung kailan sila matitigoks. Ganon. Rise and fall. At ang sabi, siya na rin po ang nagdetermina ng boundary nila. Ibig sabihin yung limitasyon lang nila kung ano ang hangganan nila. At ang sabi, His purpose was for the nations to seek after God and perhaps feel their way toward Him and find Him, though He is not far from any one of us. Basahin natin sa Tagalog, kapatid. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Ang sinasabi ng salita ng Diyos sa umagang ito, kapatid, alam ng Panginoon kung saan Kanya nilagay. Alam ng Diyos ang panahon mo ngayon, ang hangganan mo ngayon. Alam ng Diyos yung lugar kung saan ka pinanganak. At itinalaga ka ng Diyos dyan, ang rason doon is para mahanap mo siya. Kaya sinasabi ko, kapatid, walang aksidente na may mga taong nag-i-invite sa buhay mo. Hindi aksidente na merong kang nakakasalubmuhan na pag-pray kita. Kasi ang purpose ng Panginoon, bakit ka nilagay sa lugar na yon at sa panahon na yon, ay para matagpuan mo siya. Kasi ang sabi, baka sakali na pag naghanap ka, matagpuan mo ko. Pero paano mo matatagpuan ng isang Diyos na walang nagpapahayag? Walang nagsasabi, andito si Lord oh. Andito yung love ni Lord. May nagmamahal sa'yo. Naintindihan? Kaya blessed. Kaya tinawag na blessing ang mga tao na nagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos. Kasi yan ang rason ng Panginoon, matagpuan siya ng lahat ng lahi sa mundo. Kaya kapatid, hindi lang sa Pilipinas may Kristiyano. Sa buong sulok ng mundo, may mga mananampalataya kay Jesus. At lahat yun, nagiging pagpapala sila sa mga taong nasa buhay nila. Kaya kapatid, yung mga taong nilagay naman din ng Panginoon sa buhay ninyo, kailangan maging blessing ka dyan sa paanong paraan. Kailangan matagpuan nila si Jesus sa'yo. May reason bakit sila nilagay sa life mo. 'Di ba? At ang rason na yon para mahanap nila, matagpuan nila sino? Si Champion Life? Hindi. Sino? Si Jesus. Jesus, the Lord and Savior, the hope of all the earth. Siya lang ang tanging pag-asa ng mundo. Hindi ang ayuda ng gobyerno. Hindi ang tulong ng ibang tao. Ang Panginoon ang tanging pag-asa natin. Kasi magunaw man ang mundo, kapatid, magsabog man ng gera dito sa mundo, kung nasa Panginoon ang buhay mo, may kaligtasan ka. Kaya kailangan nating matagpuan si Jesus. Sinabi sa salita niya, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
Minsan ginagamit natin yung verse na yan, John 14:6, sa mga namatay na. Nakikita ko pagka dumadalo ko doon sa may mga lapida nakalagay, Jesus is the way, the truth. Hindi na po matatagpuan ng patay ang daan. Kaya po ang verse na yan para sa mga nabubuhay pa. Para matagpuan nila. Sabi nga, baka sakali maghanap ka, makita mo si Lord. Naintindihan? Kaya hindi aksidente na nandito ka, kapatid. Tinawag ka kung nasaan ka sa pamilya mo, sa komunidad mo, sa street ninyo, sa work mo, sa school mo, tinawag ka maging pagpapala, makita nila si Lord sa'yo. Ganon din, pag nakita mo ang mga tao sa paligid mo, God placed them there on a purpose. How can I show them Jesus to them? Para makita nila Yun ang purpose ni Lord Paano nila makikita si Jesus sa akin today? Kung estudyante ka. Paano makikita si Jesus today kung asawa ka? Paano mo maipapakita si Jesus today sa magulang mo? Paano nila makikita si Jesus today sa trabaho mo? That's the purpose. Amen? So if you're asking today, Lord, ano bang kabuluhan ng buhay ko? Ano bang silbi ng buhay ko? Kapatid, part of your purpose is people. Parte ng kabuluhan ng buhay mo ay ang mga taong inilagay sa buhay mo. Be a blessing to them. Sabi mo sa katabi mo, be a blessing. Sabi mo ulit sa kabila pa, be a blessing. Think about this, kapatid. May isang magsasaka. Ang magsasaka, hindi siya basta nagtatapon ng binhi o ng palay o ng buto, di ba? Sa matigas na lupa. Kasi kamangmangan yun, di ba? Parang nakakaloko, hindi tutubo kapag matigas ang lupa. So ang ginagawa ng magsasaka, hinahanda niya muna yung lupa, di ba? Palalambutin o lalagyan muna ng mga pataba. Para kapag nagtanim siya, magkakaroon ng bunga, lumago. Kapatid, ganun din ang puso ng isang tao. Kapag yan ay sobrang tigas, kahit na anong bato mo ng magagandang tanim, Jesus loves you. The Lord loves you. Wala, bingi. Kaya kailangan begin with a prayer. The prayer will soften the heart of the people. Kaya kung meron kang pinagpipray, meron kang parang, Lord, tagal ko nang ini-invite to. Lord, gusto ko tong i-invite pero parang nakakatakot kasi parang tigas-tigas niyang tao. Pray. Because prayer is the preparation of the heart. Para yan magbago, lumambot at maging handa sa pagtatanim. Kapatid, ipanalangin mo. So if you have people in your life right now and you want them to encounter Jesus, gusto mong matagpuan nilang Panginoon, gusto mo silang maisama sa simbahan, gusto mo silang makapakinig ng salita ng Diyos, umpisahan mong manalangin para sa kanila. Para kapag nagsaboy ka ng binhi, di ba, ng buto o ng salita ng Diyos, tutubo yan sa kanila, lalago. At pag namunga yan, ma-e-enjoy ng tao at ma-e-enjoy din ng ibang tao sa buhay niya. Ganun po mag-bless ang Panginoon. Amen? Pangalawa, prayer is the first step of evangelism. Sabi nga, in Colossians 4 verse 2-4, devote yourselves to prayer. Ibig sabihin, pagtuunan nyo ng lakas, pagtuunan nyo ng pagtuunan nyo ng emosyon, devote yourself. Buong ikaw. Sabi, ilaan mong sarili mo sa panalangin. Being watchful and thankful. At ang sabi ni Pablo dito, pray for us too. Pray for us too. Sabi, panalangin nyo din ako na ang Diyos ay magbukas ng pintuan para sa kanyang mensahe. Even si Apostol Pablo, naintindihan niya ang kahalagahan at kapangyarihan ng panalangin. Na ang panalangin ang siyang magbubukas ng pintuan para sa gawain ng Panginoon. So kung gusto mong kumilos si Lord sa bahay nyo, start praying. Kung gusto mong kumilos si Lord sa classroom nyo, sa school nyo, start praying. Kung gusto mong kumilos ang Lord sa buhay ng boss mo para di ka lagi pinag-iinitan every Monday, Tuesday, Wednesday. Ako na lang laging bunot ni Sir. Baka may pinagdadaanan, Lord, baka may pinagdadaanan naman.
Ikaw nang bahala sa kanya. Pag-pray mo, kapatid. Ako po dati, naranasan ko rin magtrabaho sa corporate, pinagpipray ko po yung mga boss ko. Pagka lagi akong bunot, lagi na lang yung mali ko nakikita. Siguro kasi imigrante ako. Hindi ako Canadian. Hindi ako marunong mag-English masyado. Parang ako laging hindi maintindihan. Lord, kakausapin ko yung boss ko. Sana maintindihan niya ako ngayon. Ayoko nang pabalik-balik na kinakabahan na ako eh. Mag-English, nano-nosebleed ako eh. Prayer works. Why? Because when you pray, it touches the heart of God. Kaya siya ang unang step sa pag-iebanghelyo. Pag sinabing ebanghelyo, pagpapahayag ng magandang balita. Kasi para matanggap nila ang mensahe na maganda, kailangan maging bukas ang puso muna nila at panalangin ang makakatulong dyan. Amen? Pray for your family. Pray for your friends. Everybody can pray, so everybody can reach out to one person. Prayer is where courage begins. And prayer, hindi lang po is ibang tao ang binabago nito. Ang prayer po, unang binabago tayo. Try nyo yan, kapatid. Ipag-pray mo ang isang tao for 5 days. Nagbabago ang pananaw mo sa kanila, nagbabago ang pananaw mo sa tao, nagbabago yung puso mo sa tao, mas nagiging maawain ka, di ba? Mas nagiging malambot ka sa kanila. And the more you keep praying to people, yan, nagbabago yung burden mo para sa kanila. Mas nagiging intentional ka sa kanila. Kaya nga sabi, para kumilos ang Diyos sa buhay nila, kailangan mo silang ipanalangin. Kasi si Lord ang gagalaw eh. So everything needs to be done spiritually. Amen? Kasi kung sa sarili lang nating gawa, yun nga eh, limitado yung strategy natin eh. Kahit ilibre mo sila ng ilibre, kung hindi nila natagpuan si Lord, hindi nila makikita ang Panginoon sa buhay nila. Hindi nila mararanasan. But when you pray, it's God who will move on your behalf. Mas makapangyarihan yun. Mas makapangyarihan pag si Lord ang nangusap sa asawa mo. Mas makapangyarihan pag si Lord ang tumawag sa anak mong matagal nang naglayas. Si Lord ang kakausap sa boss mo na matagal nang masungit. Kasi si Lord lang ang kayang makapagpalambot ng puso ng tao. Point 3, prayer helps us see people the way God sees them. Bakit laging unang panalangin? Dahil sabi ko nga, ang panalangin ng tutulong sa atin para makita natin ang mga tao sa paraan na nakikita sila ng Diyos. When I said prayer touches the heart of God, pag natouch ang puso ng Diyos, makikita mo ang puso ng Diyos. Ay, yun pala. Kaya next time parang pag nakita mong mabait pala si Lord dun sa kaaway mo, next time na makita mo yung kaaway mo, kain ka. Kaya nga 'di ba sabi, pag binato ka ng bato, batuhin mo na. Dahil blessing ka, blessed to be a blessing ka, sama mo ng palaman yung tinapay. Kain ka pa. Anli, malunggay, pandesal, 'di ba? Yung kanta, naririnig ko rin yan sa amin. Parang yun yung alarm clock ng malunggay pandesal. Diba? Sama mo na ng palaman. Blessed to be a blessing ka eh. Kaya nga sabi, the more na nagpipray ka, nababago ka una ng Diyos, nababago yung pananaw mo, yung isip mo, yung puso mo, kalooban mo. Kaya pag nakita mo na yung taong pinagpipray mo, ay mas magiging mapagpatawad ako sa boss ko today. Maintindihan kita, boss. Kahit lagi mo kong minumura, lagi mo kong pinag-iinitan. Kahit sa magulang mo. Kahit na anong sigaw ni mama today. Ma, tapos na yung Mother's Day. Pero sige, kahit tapos na yung Mother's Day, yes ma. Diba? So minsan mga anak, Mother's Day lang mabait eh. Tama ba, young people? Ay, amen, may sumagot na nanay. Kaya enjoy ni mami today eh, Mother's Day eh. Pero diba? Pag may okasyon, doon lang tayo mabait sa magulang natin. Pero pagka nabago ng Panginoon din yung heart mo for your parents, magiging mas masunurin kang anak. Mas magiging marespeto kang anak. So kapatid, prayer helps us see people. Sabi nga sa Matthew 9, verse 36,
When He saw the crowds, when Jesus saw the crowds, nung nakita ni Jesus ang mga tao, nagkaroon siya ng compassion. Pag sinabi pong compassion, ano yung compassion? Kahabagan ng loob, naawa, naantig ang puso ni Jesus. Sabi kasi, para daw silang mga haras na tao, para silang mga helpless. Pag sinabing helpless, mga kawawa. Di ba kapag nakita ka ng pulubi, di ba, kawawa naman, tulungan natin. Yun agad ang unang sinasabi mo pag naawa ka. Helpless eh. Parang walang kailangan ng tulong eh. Di ba? Like sheep without a shepherd, para daw silang mga tupa na walang pastol. Kapatid, kapag ang tupa ay walang pastol, ang tupa mabilis mapahamak. Mabilis mawalan, mabilis malapa. Kaya sabi ng Panginoon, nung nakita niya ang mga tao na sumusunod sa Kanya, ang una niyang nakita, hindi, ano ba yan, sumusunod na naman sila, hingi na naman ng tinapay, kakamilagro ko lang. Kakapakain ko pa lang, di ba? So, kung ganun si Jesus, na walang compassion, di ba kakamilagro ko lang, 3,000 nga kayong pinakain ko, di ba? Di ba kayo nabusog dun sa 5 tinapay? Pinakain ko na kayo, di ba? Hindi nung nakita niya, ang sabi niya, nako, kailangan nila ng tulong, kawawa naman sila. Para silang mga tupang walang pastol. If you touch the heart of God, you will see the people in God's heart. Kasi yan ang ng Panginoon eh. Kaya nga siya na nagpakapako sa krus, di ba? Kaya pinili ng kabugto-bugtungan. Kaisa-isang anak, yung bugtong na anak na si Jesus, pinili niya isakripisyo ang buhay niya, hindi dahil inutusan siya ng Ama. Kaya nga sabi, He gave. Di ba? Pag sabing He gave, sarili niya, nilaan niya. Dahil naawa siya, dahil kung wala kang pastol sa buhay mo, ikapapahamak mo. Kung wala ang kaligtasan ni Jesus, ikapapahamak mo, kapatid. Kung wala ang kapayapaan ni Jesus, ikapapahamak mo. Kung wala ang daan na si Jesus, ikawawala mo. Kung wala ang katotohanan ni Jesus, kapatid, sino na lang ang sinusundan mong impluwensya? Kaya yun yung sinasabi, nakita tayo ng Panginoon sa ating karumihan, sa ating estado, di ba? Hindi pa man tayo lumalapit sa Kanya, naawa na ang Panginoon sa atin at nakita niya, kailangan mo si Jesus, kailangan mo ng tagapagligtas, kailangan mo ng kapatawaran, kailangan mo ng kalinisan, kailangan mo ng bagong buhay. Kailangan mo ng pinagpalang buhay. Yan ang nakita ng Panginoon sa atin. Kailangan mo. Kaya ang ginawa niya, I gave you the shepherd. Kaya nga yung Psalms 23, di ba? The Lord is my shepherd. Sa Tagalog, si Jesus, ang Panginoon, si Yahweh, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Yan ang Psalms 23, verse 1, kapatid. Siya ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ngayon, kung ganyan ang puso ng Panginoon at natagpuan mo ang puso niya, magiging ganyan ka din. Imbis na magalit ka sa kaharap mo, ang mararamdaman mo, awa. Kasi nakikita mo sila, paano ka nakita ng Panginoon. Alam mo, kaya siguro ganyan ugali niyan kasi walang pastol sa kabuhay niya. Kasi kung merong naggagabay sa kanya, hindi magiging ganyan ugali niya. Tama? Kasi sa magulang yan po, di ba? Pagka malikot ang bata, siguro hindi ito nadidisiplina ng magulang niya. Di ba? Laging balik sa nanay, kawawa naman yung nanay tsaka tatay. pagka masama ang ugali ng bata, magulo, di ba? Laging balik. Kawawa naman to, hindi man lang dinisiplina ng magulang. Ganon din kapatid, kung tayo may mali sa atin, siguro walang gumagabay sa buhay niya. Siguro walang nagbibigay kaayusan sa isip niya kaya maging magulo. Kaya siguro lagi siyang malungkot kasi walang kagalakan sa buhay niya. Nakakaawa naman, paano ko kaya siya pwedeng matulungan? Kapatid, ganon si Jesus sa atin. At kung ganon si Jesus nagpakita ng kabutihan sa atin, kapatid, ganon din kabutihan ng ipapakita natin sa mga tao. Kaya nga tayo tinawag, blessed to be a blessing. Hindi ka pinagpalat, binigyan ka ng Jesus sa buhay mo para lang ipagdamot si Jesus sa iba. Naintindihan, kapatid?
Kailangan matutunan natin din na tignan ng mga tao, ang kapamilya natin, ang mga kamag-anak natin, ang mga kaklase natin, katrabaho natin, kahit kapitbahay natin, makita natin sila na kawawa naman, siguro wala pa si Lord sa buhay nila. So anong gagawin ko para matagpuan nila? Pray. Lord, katagpuin mo naman yung tita ko. May dinaramdam na sakit, ikaw na po ang bahala. Sumama sa kanya. Huwag po munang isama ninyo, Lord. Sumama ka lang sa kanya. Kasi iba yung pag-prayer mo, Lord, isama mo na siya. Kasi Lord, sumama ka sa kanya. Sinama agad. Huwag ganun. Kahit gusto nating makasama si Lord, di ba? Kung di mo pa oras, huwag mo munang hingiin. Di ba? Bakit kaya ganyan yung boss ko? Siguro may pinagdadaanan. Pag-pray ko nga. Lord, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ng boss ko, pero kung ano man yung nagiging rason, bakit ganyan ang sungit niya, Lord, I pray na ma-encourage mo siya. Yung papa ko, bakit ganun siya magsalita sa akin? Siguro baka hindi rin siya napagsalitaan ng maganda nung lumalaki siya. Baka ganun lang din yung narinig niya sa magulang niya, kaya yun yung pinapasa niya. Lord, I pray makarinig din yung tatay ko ng magandang encouragement para sa kanya. Pag-pray, kapatid. Sabi, when Jesus saw you, He had compassion on you. Ngayon, kapatid, wala tayong excuse para hindi magkaroon ng compassion sa iba. When we pray, God will help us to see others the way He sees them. Kung nahihirapan kang tignan, yun na iuna mo ipag-pray, Lord, tulungan mo kung makita sila katulad ng pagtingin mo sa kanila. Lord, tulungan mo kung pakinggan sila katulad ng pagkinig mo sa akin o katulad ng pakikinig mo sa kanila. Lord, tulungan mo kung maging pasensyosa, gaya ng pagiging pasensyoso mo dyan sa kaaway ko. When we start doing that, God will change your heart and He will use you to bless them. That's our purpose. We are blessed to be a blessing. Right now, as we launch this campaign, mangangampanya po ako. At meron po akong balota na ipapamigay sa mga gusto lamang po. Hindi ko po ito ipinipilit sa lahat. Pero if you are here today and if you have someone in your life na talagang tumatatak sa isip mo habang nagsisermon, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos. Mga tao, pangalan sa buhay mo na pinapakita ng Diyos. Ibig sabihin, kapatid, yan yung mga taong tinawag na ipanalangin mo. Begin with a prayer. Let God work and move sa heart nila. Palambutin mo na sila. So as we launch the campaign, the first thing that we're gonna do to reach out to these people, makita natin sila, di ba? Na matagpuan din si Jesus na kaligtasan nila. Matagpuan din si Jesus na siyang daan sa magandang buhay nila. Kapatid, magnanalangin muna tayo bilang isang simbahan. Can I have the ushers? You have the blessed card. I have my blessed card right here. This is the blessed card, kapatid. At dito sa blessed card, we can show that. The blessed card po, sabi dito, you have to write down the names of 5 people, 3 to 5, okay? 3 to 5 people, you will pray for daily. Ibig sabihin, kaya nga pray for 5, pagpipray mo lang sila araw-araw. Hanggang sa magbukas ng pinto ang Panginoon para makasama mo sila, makausap mo sila. Ipagpray mo nang ipagpray hanggat hindi pa bumubukas ang pinto, hanggat hindi pa lumalambot yung puso nila. Pag-pray mo ng pag-pray, 5 people. And then sabi, take 5 minutes in your one day to pray for 5 and share Jesus with them. If you are into this campaign, hindi ko kinakailangan maging miyembro ka ng simbahan na to. But I just want you to see your purpose in the kingdom of God. Kingdom of God is all about winning the people that Jesus died for. And if you have one person at least in your mind, write down their names. The reason bakit kailangan yung isulat, kasi para makita nyo, maalala nyo na, ito,
Para siyang tupa na walang pastol, kailangan niya si Jesus. Pag-pray mo kapatid. Kailangan niya ng kagalingan, ipag-pray mo dyan. Kailangan niya ng milagro sa buhay niya, ipag-pray. Kailangan niya mabago yung buhay niya, yung direksyon ng buhay niya. Pag-pray mo, isulat mo dyan. Kung yan ay lalot kapamilya mo, katrabaho mo, kaibigan mo, kaklase mo. Kapatid, ito yung mga taong nilagay ng Panginoon sa buhay mo. Hindi ka magsusulat ng pangalan dyan na hindi mo kilala. Kaya nga sabi, God placed people in your life for a purpose, so kaya mong pangalanan yang 5 yan. Don't feel forced. Sabi ko nga, hindi naman po iboboto nyo tong mga to. Pero bilang kampanya para ipanalangin sila, itong mga tao na to, I have 5. Nandito po yung mga kaibigan ko, kaibigan ng asawa ko, pinsan ko. Nandito po yung tito, katrabaho. Andito po, sinulat ko rin po sila. Kasi ito yung mga gusto kong matagpuan nila ang Panginoon sa buhay nila. Kasi alam ko sila may mga pinagdadaanan, hindi ko kayang sagutin lahat ng problema nila. Pero ako po naniniwala, pag si Jesus ang nasa buhay nila, magkakaroon sila ng kaayusan. And your blessed card, it's yours. Hindi nyo po yan ipapasa sa church. Dalhin nyo yan araw-araw kasi araw-araw, ipagpipray nyo po sila. Kung tayo po na may sinusulatan na, alam nyo yon yung mock na balot, pag eleksyon, di ba merong ganon, pinagpa-practice ka kung sino yung mga boboto mo. Tapos pinagpipray mo, sana manalo tong manok ko. Ngayon, pag pray mo yung mga nakasulat dito sa balota mo, sana manalo sila kay Lord. Sana manalo sila sa kaharian ng Diyos. Jackpot talaga yan. Ang hindi ko kayang gawin para sa kanila, kayang gawin ng Diyos. Because ang Panginoon ay para sa kanila. Ang mga paraan, paano manalangin? Kung nahirapan kayo, Lord, paano ko ba sila ipagpipray? Una, pagpapanalangin nyo, Ama, ilapit mo sila sa iyong anak na si Kristo Jesus. Kasi si Lord lang naman ang kailangan nila matagpuan tama? Hindi ang champion life, hindi ang membership, hindi ang religion, ang kailangan lang matagpuan si Jesus. Kaya yan ang panalangin mo, Ama, ilapit mo sila sa iyong anak na si Jesus. Panalangin nyo din, Ama, Diyos Ama, tanggalin mo kung ano man yung bumubulag sa puso nila, sa mga mata nila, sa isipan nila, para hindi ka nila makita. Ano po yung pumipigil sa kanila, Lord? Ano mang rason to? Ikaw ang mag-alis. Kasi yan, spiritual yung digmaan, kapatid. Masamang espiritu sa mabuting espiritu. So Lord, yan, pag-pray nyo, Lord, tanggalin mo kung ano man yung nagpumipigil sa kanilang manampalataya sa'yo. Pag-pray mo din, Lord, bigyan mo rin sila ng kakayahan na magbago. Lord, baguhin mo ang puso nila, baguhin mo yung isip nila, Panginoon. Panalangin mo, Lord, bigyan mo ako ng paraan, ng opportunity, ng pagkakataon, di ba? Na ma-share ko sa kanilang magandang balita. At ipanalangin nyo rin ang kaligtasan nila. Kapatid, ang buhay na walang kaligtasan kay Kristo, sayang. Kahit anong tagumpay mo sa mundo, kung hindi mo natanggap ang kaligtasan ni Kristo, baliwala ang buhay mo. Because God promised that through our faith in Jesus Christ, we will have eternal life. Buhay na walang hanggan. So as you finish that blessed card, kapatid, as you commit yourself to a simple prayer for every person na sinulat nyo dyan. Araw-araw titignan nyo yung blessed card. Pangalanan nyo, ito pong si Micah, ito pong si Marian, ito pong si Lovely, ito pong si Armand, ito pong si James, ito pong si Nicole. Lord, I pray for all of them. Nasaan man sila, tagpuin mo sila, Panginoon, every day. 1 minute, 2 minutes, sabi ko nga yung paghingi mo lang sa Panginoon, paglapit mo sa Panginoon, panalangin na yan. And commit that until the Lord gives an opportunity. Bigyan ka ng pagkakataon na mag-share sa kanila. So maaaring yan, you commit yourself. I encourage you with this word, Galatians 6, verse 9.
At ito po ay naging totoo sa buhay ko. Sabi po sa salita sa Galatians 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up." Sa Tagalog, huwag kang mapapagod gumawa ng mabuti dahil sa takdang panahon, aanihin mo ang anumang itinanim mo kung hindi ka susuko. I prayed for my father for 12 years. Una po akong naging Kristiyano sa pamilya. At hindi po perpekto ang tatay ko. Para sa mga nakakakilala sa tatay ko, alam po nilang naging buhay ng tatay ko. Ang kamalian niya, ang kakulangan niya. Pero pinanalangin ko yan simula nang nakilala ko si Kristo. Dahil ang sabi ko, ang paniniwala ko, kung ako kayang baguhin ng Panginoon, kayang baguhin ng Panginoon ang tatay ko. Kaya niyang baguhin ang pagsasama nila ng nanay at tatay ko. Kasi at that time, pwede nang maghiwalay anytime ang nanay at tatay ko at ayoko nang sirang pamilya. Lord, ikaw ang pag-asa ko. For 12 years, halos pagod na ako. Mangyayari pa ba? Baka imposible na. Baka ganun na talaga yung tatay ko. Baka ganun na lang talaga yung hangganan ng pamilya namin. Baka di na talaga aayos kaming pamilya. Pero sabi nga, huwag kang mapagod gumawa ng mabuti. At ang pananalangin ay mabuti. After 12 years, kapatid, isang text ko lang sa tatay ko. Parang nagbaka sakali lang ako. Pa, merong encounter God para sa mga men sa simbahan. Kapag okay ka na sa trabaho, daang ka lang sa simbahan. Wala akong ina-expect na anything. Pero sabi ko, baka sakali, baka ito na yung panahon. But I keep planting, I keep watering the plant, di ba? Didilig ka, hanggang sa tumubo. At nagulat kami, pati pastor ko sa London, Ontario, yung Champion Life doon. Pati yung pastor ko umiyak. Nung nakita niyang nagpa-park ang tatay ko sa harapan ng simbahan namin doon. Dahil alam nila, yun ang prayer request ko ng matagal ng panahon. After 12 years, nakita nila yung kasagutan ng panalangin ko na ang tatay ko umattend ng Encounter God. At para sa mga nakakilala na sa tatay ko, nandito sila nung nakaraang buwan, di ba, nagbakasyon sila. Simula nang nakilala niya si Kristo 8 years ago, hindi na umalis ang tatay ko sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, naglilingkod siya. Ngayon, maayos ang pamilya namin dahil inayos ang puno ng pamilya namin, naging maayos kaming lahat, pati mga anak niya. Walang imposible sa Panginoon. Walang matigas sa Diyos. Kayang palambutin ng Diyos ang anumang sitwasyon, ang anumang katigasan ng puso. Kaya kapatid, huwag kang hihintong gumawa ng mabuti dahil aanihin mo sa takdang panahon anuman ang tinanim mo. Kung hindi ka susuko. Let that be your encouragement. So keep praying until the Lord opens. Maybe next week mag-o-open na yan. Maybe in the end of the year, maybe next year, maybe in 2 years, maybe in 3 years, pero huwag kang mapagod gumawa. Huwag kang mapagod manalangin. Dahil mapapasaan ba matatagpuan nila si Kristo sa buhay nila pag di ka sumuko. That's our mission. To just pray. Begin with prayer.